Sa iba pang balita, pinatawan ng Securities and Exchange Commission ang Villar Land Holdings Corporation at mga opisyal nito na multa na aabot sa 12 million pesos dahil sa delayed na financial reporting. Ayon pa sa komisyon, walang valid excuse ang Villar Land para humingi ng extension. Ang buong detalye binantayan ni Val Gonzalez. 12 milyong pisong fine ang ipinataw ng Securities and Exchange Commission o SEC sa Villar Land Holdings Incorporated dahil sa hindi pagsusumite ng mga financial report nito sa takdang panahon. Ayon sa SEC, walang saysayang paliwanag ng Villar Land kung bakit hindi nito na isumite ang mga ulat sa takdang oras. Batay sa record ng SEC, ang Villar Land ay nagdeklara na ang halaga ng mga ari-arian nito ay umabot na sa 1.37 trillion pesos noong March 28. Ngunit hindi pa rin ito na isumite ang mga financial report para sa taong 2024 at unang quarter ng taong 2025. Ang SEC ay naniniwala na ang pagdedeklara ng Villar Land ay maring manglinlang sa publiko at mayroong gross negligence o bad faith sa pagdidirekta ng mga gawain ng kumpanya. Kasama sa mga pinatawan ng multa ay ang 10 opisyal ng Villar Land, kabilang na ang presidente nitong si Cynthia Habares, chairman at dating senador Manuel Manny Villar at ang mga anak nitong sina senadors Camille Villar at Mark Villar. Ang bawat isa sa kanila ay pinatawan ng multang tig 1 milyong piso. Ayon sa SEC, ang mga financial report ay kritikal para sa regulatory oversight, market integrity at proteksyon ng interes ng mga investor. Sabi ng SEC, walang basihan ang Villar Land na humingi ng extension sa pagsusumiti ng kanilang financial report. Bukod sa multang 12 milyong piso, ay naatasan din ng SEC na magbayad ang kumpanya ng 2,000 piso bawat araw ng pagkaantala sa pagsusumite ng mga hinihinging mahahalagang dokumento. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DJ Ray Chuna sa Pilipinas, una sa Pilipino.